Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa ating episode ng Payong Legal. Ako po si Attorney Nery Colmenares, ang abogado ng bayan. Alam niyo po ba na ang ating buwan ng Oktubre ay tinatawag na Peasants Month, no? Dito natin kasi sineselebrate o pinagbubunyi ang ating mga magsasaka dahil sa binubuhay nila ang ating lipunan. Dahil sila ang nagdadala ng pagkain sa ating hapagkainan. Kaya ngayong gabi, i-devote natin yung ating episode sa mga katanungang legal ng ating mga magsasaka at mangingisda. Huwag pong kalimutan ha, i-share at i-like ang video at i-follow sa Facebook, Twitter at YouTube channel ang Alter Media. So, punta na po tayo sa ating unang katanungan ngayong araw. Kamusta po, Attorney Nery? Ako po si Miriam Villanueva, taga Lupang Ramos at bahagi ng kababaihang magbubukid dito sa Lupang Ramos at bilang sa katipunan ng mga lehitimo magsasaka sa Lupang Ramos o kasama LR. Alam ko pong hindi nalingit po sa inyong kaalaman ang napakahabang detalye ng laban sa karapatan sa lupa ng mga taga Lupang Ramos. Kami po ay nadesisyonan ng exemption order ng Korte Suprema. Pero nakailang beses po na nagdesisyon ang Department of Agrarian Reform na ito ay dapat nang ipamahagi sa lupa. Dahil sa patuloy na pag-aapila ng mga Panginoong may lupa, umabot po sa Korte ang aming kaso at nagkaroon kami ng final na desisyon para sa exemption order. Sa kasalukuyan po, patuloy ang aming pakikibaka laban sa karapatan sa lupa at karapatan sa panirahan. Ang itatanong ko lang po, Attorney, totoo bang ang exemption order ay hindi naglalaps? Pagkatapos yung conversion order sa lupa namin, ay kanino po dapat mag-apply ang mga may lupa o mga Panginoong may lupa para sa conversion order? At sa haba na po kasi ng aming pakikibaka laban sa karapatan sa lupa, ito pong si Emerito Ramos ay hindi naman po talaga sila nanirahan sa Lupang Ramos. Ang aming pong mga ninuno, ang aming mga magulang, sa katunayan po ako ngayon ay edad 50 taong gulang na. Ang nanay ko po ay 80 taong gulang na. At ang aking lola, ang nanay ng aking nanay, o ang aking lola ay sumakabilang buhay na pero dito na rin po siya nanirahan kasama ng kanyang mga magulang. Kaya ang detalye po ng aming paninirahan dito ay panahon pa ng Kastila, panahon ng Amerikano. Kaya makailang ulit pang mga ilang tigmaang pandaigdig na ang lumipas, dito na kami nananahan. Ano po ba ang inyong magiging payong legal sa amin upang patuloy naming panghawakan ang laban sa karapatan sa lupa at panirahan? Maraming salamat, no? Tanong ni Miriam, so siguro tilad-tila rin natin, no? Nagbanggit siya sa tanong niya ng exemption order, nagbanggit siya ng conversion order at yung mga karapatan ng ating mga magsasaka. So, exemption order muna tayo. Ang exemption order ay isang order na kung saan sinasabi na ang lupa ng isang landowner o Panginoong may lupa ay exempted sa CARP. Kaya hindi siya kasama sa agrarian reform dahil halimbawa sabihin niya ay commercial ang lupa. Okay? O industrial lang lupa. Hindi ito agricultural. Pangalawa, kung may exemption order na siya, sabi nga hindi na nga siya i-cover ng CARP, pupunta pa rin siya sa DAR para maghingi ng conversion order. May kaiba yan. At doon sa paghingi niya sa DAR ng conversion order, magsasubmit siya ng conversion plan. Ibig sabihin, ay co-convert mo pala yan sa commercial halimbawa. Anong plano mo para ma-develop yan? Iba yon. So, dito muna tayo sa exemption order. Ang exemption order ba ay naglalapse? Walang batas na nagsasabing maglalaps ang exemption order. Pero, hindi pwedeng forever na lang yan. Ayon sa DAR Admin Order 1390, nakalagay doon na ang DAR ay may trabaho, may obligasyon na tingnan, i-review palagi kung ang sinabi na exemption, halimbawa na gawing commercial, ay natutupad ng may-ari ng lupa. Ibig sabihin,
At titingnan niya ngayon, ito bang sinabing dahilan bakit hindi siya covered ng CARP ay hanggang ngayon ba patuloy pa rin? Kasi the moment na hindi na yun ang kalagayan, nag-iba na ang kalagayan, at halimbawa, napatunayang agricultural land pala yun, pwedeng baliwalain ang exemption order. So kahit pa man walang batas na nagsasabing naglalaks yan, hindi forever yan, lalo na't may ganong pangyayari, nagbago ang kalagayan. O dili kaya nagkaroon ng fraud o misrepresentasyon ang Panginoong may lupa o yung landowner. Halimbawa, sabihin niya, ay itong lupang ito ay dapat hindi na ito agricultural kasi may ordinansa o batas na nagsasabing commercial ito o industrial ito halimbawa, kung ano man, at hindi na siya agricultural. Napatunayan nyo halimbawa na hindi totoo pala may ordinansa o batas. By the pwede nyo talagang ipawalang bisa ang exemption order kasi nagkaroon ng misrepresentasyon sa desisyon na i-exempted siya, hindi naman pala totoo na may batas na nagsasabing exempted siya. Dagdag pa, dito tayo ngayon sa conversion order. Di na-exempt na siya, pumunta na siya sa DAR for the conversion order naman. Na sige, sabi mo commercial, i-convert na natin yon, mag-submit ka ng conversion plan. Under the law, DAR admin order na mga patakaran ng DAR, nakalagay doon na within 5 years dapat i-review ng DAR kung natupad nga ba talaga ang kanyang conversion plan. Pag hindi niya natupad, hindi niya na-develop ang lupa, halimbawa, within 5 years, pwedeng baliwalain ng DAR ang conversion order. So yun po yung mga karapatan niyo po dyan sa lupa kahit na may conversion order man o may exemption order na nakuha ang landowner. Ano naman ang karapatan ng mga magsasaka na naging biktima halimbawa ng ganitong klaseng kalakaran na nagsasaka sila, na-convert ang lupa o naibigay sa may-ari at na-exempt sa CARP dahil sa kanilang sinasabing exemption order. Itong conversion order at exemption order, sabi ko nga kanina, hindi ito forever. Pwedeng i-question ito. Pero halimbawa, naibigay ito, ano ang inyong mga karapatan na pwedeng i-raise doon sa hearing o doon sa kaso o kung ano man ang proseso na kinahinatnan ng inyong land dispute sa may-ari ng lupa. Una muna, tandaan natin na sa Konstitusyon, Article 13, Section 4 to 6, nakasaad doon yung proteksyon ng ating mga magsasaka. Protektado sila sa land tenure. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng paalisin ng basta-basta na walang dahilan. Di ba? Hindi pwede yon. At nakasaad naman dyan sa maraming mga batas na ang magsasaka, lalo na yung tenant, meron kayong karapatan to redemption or preemption. Ano ibig sabihin yan? Halimbawa, nanalo si may-ari ng lupa at sa kanya na ngayon yung lupa, ibebenta niya na ngayon ang lupa sa ibang tao, ang magsasaka o yung tenant na nandyan sa kanya, abay, kailangan una niya munang ibenta yun sa mga tenant. Hindi pwedeng ibenta niya sa third party. Right to preemption. I-preempt mo ang pagbenta sa third party. Kayo ang may karapatan dyan. Halimbawa, hindi nakayanan ng magsasaka na bayaran yung presyo niya at naibenta niya, meron pa rin kayong right to redemption. Sa ilalim ng batas, kahit nabenta niya na ang lupa sa ibang tao, within 2 years, pwede pa rin i-redeem ng magsasaka ang lupang yan. Kaya maraming mga buyers ang ayaw bumili sa Panginoong may lupa kung may ganong issue kasi kahit nabili na nila ang lupa, pwede pa rin magpawalang bisa sa kanila yon kung mag-redeem ang magsasaka sa lupang yon. Di ba? Kaya medyo hindi ganun ka-sure yung buyer ng landowner dahil hindi pa secure yung kanyang title sa ilalim mismo ng batas yan. At pangatlo, syempre, kung may more than 5 hectares ang binenta niya, halimbawa, 7 hectares or 8 hectares pala yun, pwede niyong i-question yan sa DAR o kahit sa korte na
ang issue na may sobrang 3 hektarya. Ay yung 3 hektarya dapat covered yan ng CARP. So yun yung mga karapatan nyo sa ilalim ng batas at sa ilalim ng konstitusyon. Take note, ang may primordial o primary na proteksyon sa konstitusyon ay ang mga magsasaka dahil sa paniwala. Sa paniwala na ang magsasaka ay isa sa pinakamahalagang haligi ng ating lipunan. Kaya grabe ang proteksyon dapat ng konstitusyon na ipatupad dapat ng batas, na ipatupad dapat ng DAR, na ipatupad dapat ng presidente ng Pilipinas kasi may ganung pagtingin kaysa sa dehado palagi ang magsasaka. Gayunpaman, kahit may proteksyon ng konstitusyon, tandaan lagi, anumang legal na issue, anumang legal na laban, hindi magtatagumpay niyan kung hindi nag-uorganisa at nagkakaisa ang mga magsasaka. So ano pa man ang sasabihin natin na legal yung karapatan, mahirapan yung maigiit yan kung wala kayong pagkakaisa at pag-oorganisa. Kaya tandaan palagi yan, ha? Kaming mga abogado, mailaban namin ang kaso nyo sa korte, mahirap lumaban kasi mahirap lang tayo, mayaman naman yung kalaban natin, pero kung nagkakaisa kayo at nag-oorganisa kayo, hindi basta-basta tayong matitinag sa mga kasong ito. Palaging nagkikita ang usaping legal at ang usaping pagkakaisa ng kliyente namin. Kay urban poor man yan, kay peasant man yan, o kaya worker man yan. Maraming salamat, Miriam. Ngayon po, dito na tayo sa pangalawang katanungan na pinadala sa atin ni dating Congressman Fernando Capando Hicap. Actually, nitong August 25, ay nag-announce ang DENR posting ng kanilang DENR order to demolish ng mga pispin, baklad, taongan, at mga sapra. No? Yung ginagamitan daw ng kawayan. Dahil itinuturing na ito raw kawayan ay yung dahilan ng basura doon sa milyong-milyong pundo ng Dolomite, no? Dito sa Manila Bay. Ang tanong ko, ano bang pwedeng legal na aksyon para mapigilan ito at mapahinto? Pangalawa, yung mga planong reklamasyon sa Manila Bay ay meron ng mga ongoing, at inisyuhan na ng environmental compliance certificate ng DENR. Halimbawa na lang dyan, yung 2,500 na reclamation ng Mirador Police ng San Miguel Corporation sa Bulacan. Ongoing na yan, at binigyan na ng franchise ng Kongreso at Senado last September last year. Isang buwan lang na pinagdibatihan o naitibol sa Kongreso at Senado ay na-approve. Kaya ngayon ay ongoing na yung pagtatambak, construction ng Mirador Police na sisira doon sa mga mangroves area. Ang tanong ko, ito pa ay hindi lumalabag doon sa 2008 Supreme Court Manila Bay Mandamos na inaatasan to meeting by the mga government agencies, local government, at ahead by the DENR to rehabilitate ng Manila Bay. Kaya yung tanong ko, ito ba ay hindi lumalabag doon sa Supreme Court Mandamos 2008 na Manila Bay rehabilitation? Siguro muli, magandang umaga, magandang araw. Maraming salamat, Congressman Capando Hicap, ang tagapangulo ng Pamalakaya, isa sa pinakamalaking organisasyon ng ating mga mangingisda dito sa Pilipinas. Ang tanong ni Capando ay parang nagtatanong siya kung paglabag ba sa continuing mandamos ng Korte Suprema itong pagsira ng mga kabuhayan ng ating mangingisda sa Manila Bay. Ang continuing mandamos na yan kasi isang kaso yan sa Korte Suprema na kung saan nag-utos ang Korte Suprema na linisin ang Manila Bay.
At ito'y bunga talaga ng mga dambuhalang mga kumpanyang nagtatapon ng basura at waste nila doon sa katubigan natin at umaabot talaga yan sa Manila Bay. Ngayon, ang tanong ni Kapando, hindi ba paglabag sa Supreme Court order itong ginagawa ng MMDA o DNR na pagsira ng kanilang kabuhayan? Kapando, yung continuing mandamos ng Korte Suprema na linisin ang Manila Bay, hindi po diyan kasama sa aking pagtingin ang kabuhayan ng mga magsasaka. In fact, para nga talaga yan sa mga dambuhalang mga factories na nagtatapon talaga ng kung ano-ano sa dagat dahil gusto nilang makatipid sa kanilang production cost at hindi na sila nagpo-provide ng paraan para ang waste nila ay hindi aabot doon sa tubig natin. Kaya hindi talaga pwede para sa akin na gamitin nila ang continuing mandamos ng Korte Suprema para sabihin tanggal kayo dyan sa inyong kung ano man yung kabuhayan sa Manila Bay. Walang ganong intensyon sa aking pagtingin ang Korte Suprema na ipaghambing yung issue ng linis at yung issue ng kabuhayan, lalo na't grabe ang kahirapan ngayon sa COVID na halos walang makain ng mamamayan ngayon. At siyempre, kamahal-mahal ng presyo ng lahat ng bilhin, including isda, di ba? Kaya nga hanggat maaari, lahat ng paraan para matulungan natin ang mangingisda na makapangisda, hindi lang para doon sa pamilya nila, kundi para din sa merkado at para matustusan din ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ngayon, ano ang legal na hakbang na pwedeng gawin nyo? Pag ginagamit nila ang continuing mandamos ng Korte Suprema, na dahilan sa pagsira ng inyong mga fish pens o kaya kabuhayan nyo dyan, ay hindi pwedeng gawin yun, di ba? So, can you file something? Yes, you can file a motion for intervention sa Korte Suprema. Bakit siya motion for intervention? Kasi mag-i-intervene kayo sa original na kaso doon sa Korte Suprema at i-challenge itong pagsira ng inyong kabuhayan. Ngayon, pag hindi naman nila ginamit ang Korte Suprema at walang court order talaga sa ginagawa nila, hindi pwede yan. Pwede kayo magsampa sa korte. Kasi bakit nila sabihin basura yan? Prubahan muna nila sa korte na basura yan. Pangalawa, prubahan muna nila na meron silang legal na karapatan para sirain ang inyong kabuhayan, lalo na't maraming nag-apply naman kayo ng mga kung ano-anong mga permit sa munisipyo at kayo naman ay kinikilala na sa mahabang panahon na nangingisda doon sa lugar na yan. So yun po ang inyong mga legal na alternatiba dito. Tandaan lang po natin at palagi kong sinasabi ito. Alam nyo, mabigat minsan na kalaban kasi gobyerno na ang kalaban natin dito sa issue ng pagsira ng kabuhayan ng ating mga mangingisda. Ulitin ko lang ang palagi kong sinasabi. Ang mga labanang legal, importante rin yan. Isang arena yan ng laban. Pero hindi dapat naghihinto dyan ang ating mga mangingisda. Dapat magkaisa kayo, magkumpul-kumpul kayo, magsama-sama kayo at mag-organisa kayo. Kasi mas malakas ang boses nyo na ilaban ito sa Korte Suprema kung kayo ay nagkakaisa, lalo na't napakalawak ng Manila Bay at napakaraming mangingisda ang apektado sa mga ganitong gawain ng ating gobyerno. Maraming salamat po, Congressman Kapando Hicap. Ngayon po, dito po tayo sa ating pangatlong katanungan. Ang ating pangatlong katanungan po ay hindi siya nakapagpadala ng video, pero siya ay nagpadala ng kanyang tanong. Basahin ko lang po ang tanong niya. Ito ay mula sa Facebook user natin na si November Tan. Napakaganda ng pangalan, November. Medyo bago ng konti. Na nag-comment siya doon sa nakaraang episode natin at ito ang kanyang katanungan. Attorney, good evening. Maari ba ma-eject kami sa lupa na di sa amin? Nakatira lang kami noong 1997. Ang issue kasi, attorney, pumasok ang housing sa pamumuno ng CMP tapos pinapirma kami at di kami nagpirma. Tanong ko lang, attorney, if mag-develop ang CMP, maari ba kaming ma-demolish? Galing Negros Occidental po. Attorney, salamat po. Nagdugtong pa siya.
Ang lupa na ito, attorney, ay VUS. Nito, ina-applyan na sa mga sugar workers ang saklap lang kasi pumasok ang CMP. Tapos sabi ng taga-CMP na yung taong di nagpirma ay di maaring mag-repair ng bahay kasi kakasuhan sila ng CMP. Attorney, anong gagawin namin pag manindigan kami sa lupa para di ma-demolish at masama ang datnan namin kasi i-red tag kami? Maraming salamat, November, sa iyong katanungan. No? So galing ito sa Visayas, ang ating tanong ngayon. So may adlaw kaninyong tanan diha sa Visayas o sa Negros. Well, kung sa Negros, Occidental, Kamote, hindi kali Bisaya. Ang hambal ko sa inyo, Ilonggo, gali, no? So kaya Bisaya man ko siyempre, no? Ang tanong ni November, parang may VOS na, pero may pumasok na CMP ang housing. So ang presumption ko, National Housing Authority yan, di ba? Pumasok. Tapos, tinitreaten sila na pag hindi ka pumirma, ay i-demolish ka. So, ganun ka general yung kwento ni November. Hindi ko makita ang dahilan. Kasi kung may either na-carp yung lupa, kung covered ng carp, di lalong hindi kayo pwedeng pasukin ng housing, di ba? Kung may VOS na kayo at nagkasundo na kayo ng landowner sa voluntary offer to sell, ay wala pa rin akong nakitang karapatan bakit i-demolish kayo. Diba? So yun yung issue dito. So pwede ba kayong i-demolish? Sa akin, hindi. Kasi depende sa kalagayan nyo. Pero ayon sa batas kasi, dinidiscourage ang eviction or demolition. Nakalagay yan sa batas, Republic Act 7279. At yung sabi ng 7279, well, sinabi niya na dinidiscourage, maliban na lang. Yun minsan ang problema doon. May mga maliban na lang. Pero ang mga maliban na lang, sabi ng batas, maliban na lang kung ikaw ay nakatira sa estero, sa riverbank, na kung saan panganib talaga sa buhay mo pag nanatili ka doon. Dahil dapat muna aprubahan ng housing kung sino man yung nagpapalaya sa inyo na nandun kayo. Kung wala naman kayo doon, yung pangalawa, kung may government project, fully funded, hindi pwedeng sabihin lang nila may government project dito, alamin kung fully funded yun. Kasi yung nakalagay sa batas a fully funded government project na kung saan i-implement na lang ito. Kaya minsan yung mga sabi-sabi na may government project dito, kailan? Next year pa o 2 years from now, hindi pwede yun. Kasi sabi ng batas, government project na fully funded at i-implement na lang. Ayun ang isang exception, di ba? Hindi man tayo nag-agree dito minsan kasi minsan ginagamit ito, tinaabuso, yun ang nakalagay sa batas. At syempre, kung may court order na natalo ka o kaya may order ng eviction o demolition ang isang korte. Kung walang court order, mahirap, hindi pwedeng ipatupad yon. Yun talaga ang rule diyan. Kaya hindi pwedeng basta-basta ka na lang paalisin nang hindi man lang pinapakita ang utos ng korte. At dapat nga doon sa kautusan ng korte, represented kayo doon. Kasi violation naman ng due process rights nyo yon na pinag-uusapan na pala ang pag-demolish sa inyo, hindi nyo man lang alam. Di ba? Under the Constitution, dapat ikaw ay may due process rights sa iyong life, liberty, or property. Siyempre, property nyo rin siyempre ang, in the sense, yung bahay nyo na nakatirik sa lupang yan. Hindi naman basta-bastang paalisin kayo dyan nang wala man lang pagkilala sa due process rights nyo. Ngayon, pag sinabing halimbawa, pag hindi kayo pasok dun sa una, nasa riverbank kayo, o kaya hindi naman kayo nasa panganib na lugar, edi questionable talaga ang pag-demolish sa inyo. O pangalawa, hindi naman kayo nasa daan ng isang importanteng proyekto ng gobyerno na fully funded at about to be implemented. Hindi rin kayo kasama doon sa exception ng batas. Pangatlo, wala namang court order. O hindi lalong hindi kayo kasama doon sa order na yon. Pero gayon pa man, sige na, i-anticipate na natin. Halimbawa, may court order o kung ano pa man, ang nakasaad din sa batas, Republic Act 7279, may mga karapatan kayo. Hindi naman basta-bastang i-demolish at evict naman kayo dyan nang wala man lang, pagkilala sa mga karapatan nyo.
Una muna, syempre, ang isang una dyan, may notice kayo. Hindi pwedeng ibigla na lang kayo darating tapos i-demolish na kayo. Ang notice dapat at least 30 days before the demolition is to be implemented. Ibig sabihin, at least isang buwan na lang yun na darating sila. Hindi pwedeng bigla-biglaan. 30 days yon at least ang notice sa inyo. Pangalawa, dapat may konsultasyon sa resettlement. Ano ibig sabihin ng konsultasyon sa resettlement? Mag-usap-usap. Lahat na panig, gobyerno, may-ari ng lupa, kung meron, o kaya kayo mismo. Ang konsultasyon na yan, pag-usapan ang resettlement. Hindi pwedeng walang ganong konsultasyon. At hindi pwedeng konsultasyon na nga, yung tunay na konsultasyon talaga na kung saan nakaupo kayo at binibigyan kayo ng oportunidad para magsalita. Pangatlo, kung magkaroon man ng demolition, dapat ay hindi pwedeng umuulan o Sabado-Linggo. Dapat nga Lunes hanggang Biyernes within office hours. Hindi pwedeng hindi pwedeng ora-orada gabi darating doon sa lugar nyo. In fact, may mga pa nga na bawal gumamit ng heavy equipments no? So, isang karapatan nyo yan. Pang-apat, na karapatan nyo rin ay the requirement din yan sa demolition at eviction na dapat fully identified yung nagpapatupad nito. Hindi pwede nakasibilyan ng pulis, hindi pwede nakasibilyan ng kung sino-sino man na nagde-demolish na wala man lang identification kung sino sila. Dapat makilala nyo. In fact, may karapatan ba kayong tanungin kung sino ang magde-demolish dito? Of course, yes. May karapatan kayong tanungin yon. Sino ba ang head ng team na ito? Karapatan nyo yun. Kasi kung may kaso sa korte, may di silang unan yung kasuhan. At hindi pwedeng itago nila sa iyo yan kasi nakalagay yan sa batas na fully identified sila. At syempre, ang pinakahuli, resettlement. Ang resettlement na yan ay dapat ay pinoprovide yan, pinag-uusapan sa may-ari ng lupa o kung gobyerno yan, pinag-uusapan sa gobyerno and of course yung LGU kung ang LGU ay kabahagi nito. Bahagi talagang LGU sa paghanap ng relocation o resettlement site. At ang demand nga dyan ng mga ating mga urban poor, kung i-resettle nyo kami somewhere along doon sa pinakamalayong tuktok ng bundok, ay hindi na sosolve ang problem. Bakit? Kung walang mahanap buhay doon, kung gutom ang tao doon sa malayong lugar, di mapipilitang bumalik yon kapit sa patalim. Sino ba naman ang gustong tumira sa estero? Sino ba naman ang gustong tumira sa ilalim ng tulay? Pero kung wala ka talagang matirahan, wala ka talagang hanap buhay, hindi dahil tamad ka, kundi wala talagang empleyo na binibigay ang gobyerno, hindi naman pwedeng yurak-yurakan ka lang ng ganon. Kaya sana ang komprehensibo ang solusyon dito Hindi lang issue ito ng demolisyon, kundi issue rin ito ng kabuhayan ng ating mamamayan. Para sa akin po, bilang human rights lawyer, walang karapatan ang gobyerno na mag-demolish hanggat wala silang empleyo na maibigay. Napaka short-minded ba na hanggang dito lang iniisip nila, hindi nila iniisip yung pangmatagalang resulta kung walang makain yung tao na dinidemolish mo, ang pamilya niyan. Paulit-ulit lang tayo nito na nagde-demolish at nag-eviction taon-taon. Kaya iyon ang panindigan namin sa Bayan Muna at Makabayan noon pa man na may moratorium dapat sa eviction at hindi pwedeng basta palayasin mo na lang na wala man lang resettlement and or kabuhayan na binibigay doon sa ating mga mamamayan. So yun November ang aking opinion dito sa iyong problemang dinulog mo. Batay ito siyempre sa sinabi mo lang sa tanong mo. At sinabi ko lang naman ang nakasaad sa ating mga batas hinggil sa karapatan ng ating mga mahihirap na mga urban poor communities sa buong bansa. Maraming salamat, November. Para naman po sa ating portion na diksionaryong legal, tatanungin naman natin ang isang abogado ng bayan, matapang din, na si Attorney Jobert Pahilga ng Sentra o Sentro para sa Tunay na Reformang Agraryo. Ito si Attorney Jobert ay bihasang-bihasa, eksperto ito sa mga land disputes, agrarian issues, at sa mga issues ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya siya ang pinakamagandang tanungin natin dahil maraming mga konsepto at mga salita
na kung saan minsan di natin maintindihan kaagad, no? For example, yung exemption. Ano yung ibig sabihin ng exemption? Ano ibig sabihin ng exclusion? Ano ibig sabihin ng conversion? Kaya, Attorney Jobert Pahilga, pwede mo po ba ma-explain sa ating mga tagapanood at sa lahat na nakikinig ngayon kung ano po ang exemption, exclusion, and conversion para sa kaalaman ng lahat? Maraming salamat, Attorney Neri. Ang exemption ay nakalagay yan sa Section 10 ng Republic Act 6657 kung saan may mga lupaing agrikultural na hindi pwedeng sakupin ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Katulad halimbawa ng mga military reservations, yung mga school sites, yung may 18 degrees slope, at iba pa. So, yung mga iyon ay enumerated sa Section 10 ng 6657. Ang mga lupaing nakapangalan doon o napaloob doon ay ini-exempt o hindi sinasakop ng CARP. Ang exclusion naman ay yung mga lupaing agrikultural na maari sanang sakupin, pero dahil ito ay na-reclassify before ng June 15 of 1988, kahit ito ay mga productive agricultural lands, ay hindi siya kinukonsider ng batas na agricultural land. Halimbawa niyan, yung mga lupain sa Cavite na noong bago ang June 15, 1988 ay naipasahan ng zoning ordinance. Yung sa kaso ng lupaing Ramos, sinasabi nila na excluded siya or hindi siya maaring ipaloob sa Agrarian Reform Program dahil daw noong 1972 ay nagkaroon na ng reclassification yung lupa at sinasabing ang lupang yan ay pagagamitan or gagawing residential, industrial at commercial. Hindi siya exempted kasi hindi siya nakasama doon sa list ng mga lupaing exempted under sa Section 10 ng CARP. Pero dahil sa desisyon ng Korte Suprema sa Natalia Realty case versus Department of Agrarian Reform, sinasabi ng Korte na kung ang lupaing agrikultural ay mayroon ng exemption zoning ordinance or na-reclassify na before ng June 15, 1988, the date which Republic Act 6657 became effective, ay hindi na siya i-consider na agricultural land at hindi na siya sasakupin sa reformang agraryo. Katulad nung nangyari daw sa lupaing Ramos na kahit na yan ay produktibong lupaing agrikultural, dahil daw may zoning ordinance na siya before ng June 15, 1988, ay excluded na siya sa CARP coverage. Yung conversion naman, ito yung pagpapalit gamit ng lupaing agrikultural sa residential, industrial o commercial. Usually, ang kasunod ng exemption order o ng exclusion order ay conversion. So, kung ang lupa, katulad ng lupaing Ramos, ay mayroon ng exemption order, pwede na mag-apply ng conversion order naman ang may-ari ng lupa sa Department of Agrarian Reform upang ito ay patayuan ng mga building, ng mga bahay o ng residential o industrial na gamit o complex. So yun yung tatlong mahalagang usapin sa Agrarian Reform Program, yung exemption, exclusion, at conversion. May binabanggit tayong reclassification. Ang reclassification naman ay yung pag-reclassify o pagpapalit ng paggagamitan ng lupa na ginagawa naman ng mga local government unit. Under sa local government code, yung mga munisipyo, yung mga syudad ay may karapatang mag-reclassifika o magbago ng gamit ng kanilang lupa. Usually, yung mga agricultural lands ay binibigyan ng zoning plan at sinasabing ang agricultural land na ito ay gagawin na nating residential land o industrial land. So magkakakabit yon, magkakasama yon yung reclassification at yung conversion. Ang conversion ay ginagawa ng DAR, pero bago ang conversion, nagkakaroon muna ng reclassification or zoning ordinance yung LGU.
So yung LGU ngayon ang magpapasimula para yung lupa ay eventually ma-convert. So yun yung 4 na termino. Maraming salamat, Attorney Jobert Pahilga, sa pagbahagi ng inyong expertise o kaalaman sa ating mga tagapanood ngayon. By the way, pansamantala po akong mawawala dito bilang main na tagapayo nyo. Pero tuloy po ito ha. Marami pa namang abogado ng bayan ang pwedeng magbahagi ng kanilang kaalaman dito sa ating episodes sa Payong Legal. So tuloy lang po. Pwede kayong mag-comment sa baba nito o magpadala ng message sa Alter Media sa inyong mga katanungan. At kung may mga katanungan kayo, sasagutin natin yun. Tatangkain talaga nating sasagutin ang lahat ng mga katanungan nyo. Of course, ang mga payo naman namin dito, ayon lang mismo sa facts ng katanungan nyo ha. Hindi, syempre kung may abogado kayo, di tanungin nyo rin yung abogado nyo. Nais lang po naman namin maglinaw ng ilang konsepto, mga mahirap na maintindihan na mga legal na mga salita o legal na mga patakaran. No? So tuloy lang po tayo kahit pansamantalang mawala lang ako bilang main presenter nyo. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Payong Legal. Payong mapagkatiwalaan, payong makatotohanan at kwentuhan. Payong makabayan. Kasama ang inyong abogado ng bayan, Attorney Mary Colmenares. I-share at i-like ang video na ito sana po at i-follow ang Alter Media sa Facebook, Twitter at mag-subscribe sa kanilang YouTube channel. Mapapakinggan ang Payong Legal doon din sa Spotify, Apple Podcast, Anchor.fm at iba pang podcast platform. I-search lang ang Alt-M Radio. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayong palagi at sana naman maging matiwasay ang ating paglakbay sa gitna ng pandemyang ito. At kahit ano pa man ang mangyari, tandaan man po natin, ang mga payong legal ay para sa isang arena ng laban. Pero hindi dapat anggalin sa ating mga kaparaanan ang pag-organisa at pagkakaisa. Kasi maging epektibo lamang ang legal na payo at legal na aksyon kung ito'y binunga ng pagkakaisa at pag-organisa ng ating mamamayan. Maraming salamat po sa lahat ng taga-subaybay at sana dumarami pa ang ating mga abogado ng bayan na pwedeng magbigay ng kanilang mga legal opinions sa lahat ng mamamayan sa buong Pilipinas. Ingat lagi. Salamat. Bye-bye.